Trust in Jesus all life long with gentleness. My words will be soft and kind for all to see. Self-control helps me obey, following Jesus every day. All these fruits will grow in me. So I walk in spirit faithfully. Love, joy, peace, and patience too. Kindness, goodness, shining through. Faithfulness, gentleness,
sa mensahe sa mga kanon. Thank you very much sa Baptist Church Juniors and Children. Pagkatindo kita, ang taon natin ng Dayamon. Dayamon ang Diyos naman, kanak ang Espiritu niya, malapit mong pagdagalan, sa langit at sa luparan. Sa pagbasa sa atong kasulatan, buksan naton ang record na ginsulat ni Matthew. Matthew chapter 1. Si Matthew nagapresentar sa kay Ginoong Hesus sa matuod nga hari sa mga Hudiyo. Ganun sa iyang record ang kaliwatan ni Ginoong Hesus. Ginsugid diri alin dira sa kay Abraham pakanto sa kay Ginoong Hesus. Ang mga ngalan diri sa chapter 1 ginhatag sa aton ini nga kaliwatan damo sila napulog apat kuno ka kaliwatan alin sa kay David pakanto sa Babylonia kag din naman sa Babylonia pakanto kay Kristo Jesus. Another nga grupo nga kaliwatan, no? So alin sa kay Abraham pakanto kay Ginoong Hesus, gintrace ni Matthew para i-prove nga siya matutuod nga ara sa dugo nga harianon. Atong basahon diri halin sa 18 hasta sa katapusan sang kapitulo. Let's read this responsibly. Ang saysay ni Mateo. Amo ini ang record nga nagasugid sa aton sang pagkatao ni Ginoong Hesus. Iya nga ginhalinan. So alin diri sa versikulo 18. Si Lucas may record man dito, pero kita magabasa sa Matthew chapter 1 beginning verse 18, then you respond sa verse 19. Basahon ako. Karon ang pagkatao ni Jesucristo nang insubong sini nga bagay. Sang kalaslon ang iya Eloy nga si Maria kag si Jose. Sa wala pa sila maghiusa na sakwan, nanamkon siya tungod sa Espiritu Santo. Habang sang nagauna-una siya sini, yari karon nakakita sa iya sa damgo ang managtunda sang Ginoo nga nagasiling, Jose, anak ni David, dili ka makahadlok sa pagpaton kay Maria nga imo asawa, kay ang iya ginapanangkon iya sang Espiritu Santo. Ini tanan na nago-agod nga matuman ang ginpamulong sang Ginoo paagi sa manalangna. Sang pagmata ni Jose sa iya katulugon, ginihimo niya ang ginsugo sa iya sang managtunda sang Ginoo, ginbaton niya ang iya asawa.
kabay dugang nga maayo sa Ginoo ang atong nga pagpasa. Lingkod ka mo kag magapangamuyo. Nagapasalamat kami Ginoo may nga noon nga ikaw ang among Diyos nga nag-atipan sa amon kay balo sa among mga kinahanglanon. Salamat sa mga kayuhan nga imo ginahatag sa amon sa nagligad ng mga inadlaw tugtog subong. Ang ginapasalamatan namon ang imo probisyon, ang imo paghatag sa amon sa mga lawas, ang paghatag sa amon sa kahilingan nga kami makasimba sa imo sa Espiritu at kamatuoran. Salamat bisan pa sa pagpatigayon mo sa tanan. Among pangamuyo ay aman ang among tagipusoon na mapunaan kami sa tagipusoon na mapasinalamaton. Kaya tapos ikaw nga hatagan sa kalungganan tungod sa imo nga ginahimo kaginihimo sa amon sa nagligad ng mga inadlaw. Tinadala namon karon sa pagpangamuyo ang among Ginoo nga mga kauturan nga nagabalatian. Nasambit namon bisan pa sa Snigarilyon si Beverly at siya nga sa gihapon ginadala namon sa pagpangamuyo ka mag-bless siya. Bisan pa ginapangamuyuan namon Mrs. Elsa Bisiada nga nagamasakit na madugay na but we still hope and pray. Ngayon mo siya Ginoo. Ayun mo, natagan mo siya sa kayo na nga mangin kaukod namon sa among pagsimba. Tinasambit mo namon sa sininga tinion ang imo paglipay sa panimalay nila ni Mrs. Tabuana na dinagil sa iya pagkaliwan pagpahuway pagkatudira sa imo. Pinapangamuyuan namon nga imo natagan sang paglipay ang iya mga kabataan kag ang mga kauturan sa sina nga lugar Ginoo diin nga ginagamit nimo siya sa madugay. Napasalamatan namon ang imo pag sabat sa among pangamuyo nga ginatagan mo siya sa kayginan nga maka-minister dira sa ilang nga lugar kag madamo ang nakasaksi sa imo kaayo katutong sa iya kabuhi. Nasambit man namon sa pagpangamuyo sa sining kaibigan ang among nga ginapangamuyuan ikaw Ginoo ang maghatag sa pagpapamayo. Ginapangamuyuan namon Pastor Tunog sa gihapon Santa si Pastor Emerson kabay nga imubuligan kagatagan sa pagpapamayo nga maka-recover sila completely kag magamit sa gihapon sa pagdala sa imo nga pulong Mr. and Mrs. Claridad ginapangamuyuan man namon nga imubuligan Mr. and Mrs. Gabales Ginoo nga nagabalatian na salamat sa imo kaayo o katutong nga imo ginabuligan sa gihapon ang mga kinahanglanon sining makauturan namon nga nagabalatian. Ginapangamuyuan namon bisan pang mga missionaries namon ginadala namon sa pagpangamuyo sa General Santos Mr. and Mrs. Lingona sa Palawan Mr. and Mrs. Lidisma, Mr. Alfonso Hinobia, Mr. and Mrs. Wilson Balbotan sa Bataan. Inadala naman sa pagpangamuyo at ang mga service karong Ginoo sa paglubong sa kay Mrs. Tabuara kabay nga imo gamiton ini nga makahatag sang kasiguruhan kag makahatag sang pagpakamaayo ang iyang presensya sa dira sa Bataan kag ang pagtaliwan kabay imo gamiton nga opportunity
nga may saksi sa imo kaduoy kagkain niya karon. Tapangamuyon man ako mga missionaries dira sa Zamboanga, Mrs. Muni Pangilan sa Thailand, Mr. and Mrs. Rain Martono sa Indonesia, Mr. and Mrs. Reynold Dana. Lord, ikaw nakakita sa ilang mga kinahanglanon, kabudlayan sa ilang pangabudlay. Gano sila sa proteksyon, guys la Ginoo sang kalipay sa pagpanugid sang mga kayuhan nga ginhimo nimo sa among kabuhi. Gamita nga ikaw Ginoo mapadunggan. Nadala sa pagpangamuyo sa pang mga kauturan nga nagalubra sa abroad. Inapangamuyuan namo si John Mark sa gihapon, si Dindin kag si Tricia, si Manang Lucy sa Amerika, si Geraldine, si Jones, si Mr. and si Jeffrey sa gihapon, si Jonathan, si Jetser, Mr. and Mrs. o si DG San Juan, Mr. and Mrs. Israel Kanoy sa Saudi, Mr. and Mrs. Patrick John Eric dira sa Thailand, ag ginapanguyuan namon bisan pa ang plano ni Wilisa nga magbalik kabay mo gamiton sa gihapon ang kahikinan nga maalagad niya ikaw paagi sa mga buluhaton na ginutugyan niya sa iyo. Pinalundong naman sa pagpangamuyo mga kauturan mo sa Manila ang panimalay nga ang budlay Ginoo kag nagaobra ila ni Roslyn nga panimanay salamat sa ilang paggamit kag pagpagamit sa inyo. Ila ni Rimia, sila ni Rooney, sila ni Gaspel, si Nunoy Ochida, si Michelle kag bisan pa sila ni Bert. Mga estudyante namang nag-review, salamat bisan pa sa pagsabat nimo nga nakasara itong amok nga ginapangamuyuan nga imo ginubuligan lali yan sa gihapon ginapadaya mo sa pagpangamuyo ikaw ang mapadunggan sa sini ag salamat bisan pa nga matugyan namon ang mga resulta sa ila pagkuha sa board exam. Inadumdum naman sa pagpangamuyo sa pangamon ng mga estudyante sa college, sa high school, kag elementary. Kapag may mo gamitong kaguligan, Ginoo nga magtubo pagit sila sa pagkilala sa inyo. Salamat bisan pa sa sa kahiganan nga sa diin, makapangamuyo kami para sa mga buluhaton namon Ginoo sa sining Christmas. Naupdan nimo pagatagan nimo kami sa kaanan nga mapadunggan ang imong ngalan as we celebrate nga ikaw ang ma-insintro sa among celebration. Ginapasalamatan namon kag ginapangamuyo tungod sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Sa sinigang kainan, pamati kita sa mensahe na pagkadalang support.
Hello. Oh. Sa mga pamalandong
Kini nga Christmas, namong nag-celebrate sa Christmas, kag aton nga ginasintro ang aton nga focus sa celebration parte sa kabuhi ni Ginoong Hesus. Supposed to be amo inang sentro, no? Kag talupando naton ang ngalan nga ginhatag sa iyang mo ngalan nga ginhatag sa kay Ginoong Hesus. Pero sa natao siya ang ginhatag nga ngalan amo ang Jesus. No? Kag importante ang ngalan kaya nag-provide ini sa personal nga identity sa isa ka tao. Kag ang ngalan amo ina ang carry sa family history, cultural traditions, strategies in linking generation. Kaya ang mga sociologists nagtuon ilang naging tunan mga 15,000 kuno ka record sa mga ngalan kag ila na diskubrihan nga sa sini nga mga klase sa ngalan ang interesado o kung ang interesting amo nga ang may ngalan ang strange ang ngalan it seems to be strange kag embarrassing 4 times as much as others nga nagahimo sa mga kamalamalakan. Kag ilang nga suggestion, there were 5,000 only nga ngalan nga nagahatag sa maayo nga epekto sa nagadala sini nga ngalan. Ang ngalan nga masani nga ginalikawan sa tao. Kabalo mo na ng mga ngalan nga hindi na ginagamit subong. Ang ngalan nga Judas, duha ka ngalan. Ang ngalan nga Judas, way na ginangalan sa birth certificate sa tao nga kay may connotation nga kung Judas ang ngalan mo, ano si Judas? Traidor ang nag-hold sila nga ngalan muna wala na sa may nagagamit subong nga ngalanan niya yung bata na si Judas. Ang isa ka kangalan hindi man maayo ang ngalan gan kay hindi na ginapagamit ang ngalan nga Jesus. Wala na ginapagamit kung ngalanan mong imo nga bata nga si Jesus hindi na mabaton nga hindi na pagbatunon sa ano kaya pang register sa mga ngalan. Hindi na nila pagbatunon ang ngalan ni Jesus. The name Jesus is so wonderful and interesting. Galing kay ina sa una na mo gusto mamangalan sina. Karon hindi na gingalan. Kay that is so sacred kag wonderful nga klase sa ngalan. Nga kung ngalan mo sa imong nga bata, kag nainit ka sa imong nga bata, anong matabo? Buyayawon mo o nakigan mo, that is the reason nga hindi na nila gusto nga ipangalan sa mga bata. Kay ang atong mga kabataan, mga salawayan kag nagakatiktuhan ang ngalan ni Jesus kung ikaw ang mangakig sa imong nga bata
sa amo nga ngalan. Sa siningaga atong yatunan ang mga kaayuhan nga ginhimo nga gingamit sa kay Jesus nga ini nagapahayag nga si Jesus, ang ngalan nga Jesus is wonderful, makatilingana nga ngalan. The name Jesus was given in the first place halini sa langit. Kung nagausisa ka sa kasulatan, kag imo magbasahan ang record ni Matthew, ni Lucas, ining ngalan wala pa yung tao si Ginoong Hesus gin hambal na sa manugtunda nga si Gabriel sa kay Mary kag kay Joseph nga kung matao ini nga bata tawgon siya sa ngalan nga Jesus. Mga Hudiyo, kung matao ang ilang anak, nagalibog ng ilang ulo kung ano ang ngalan, kung mag-abot na. Pero sa kaso ay naginumisos, wala na. Kaya nga, before he was born, siling sa manugtunda, amo ni ingalan mo sa siling bata nga matao nga lalaki, nilanan mo siya sa kay Jesus. Naduman niyo si tatay ni Juan Bautista, mga tatay yan, si Zacarias. Remember na nagkapa siya, kung huwag kayo hindi siya magpati sa minsahe sang manugtunda nga iya asawa magapanganak, titigulan na sila, hindi na makabata sang manugtunda ng siling. Si Karayos ay kamahatlo, kaya ang imo nga anak, o kung imo nga asawa, ang inyo pangamuyo gin sabat sang Ginoo. Kag si kung si Elizabeth magapanamton kag magapanganak, kag ang iyang ngalan sini nga bata tawgon nga si Juan. Hindi magpati si Karayos, paano na tayo tigulang na kami? Naakig ang manugtunda. Yatugod, di ka magpati nga kung ginipadala sa Diyos. Karon mag-aapa ka. So nag-apa si Karayas, pauli siya sa ilabalay dito sa Hilog, Judea. Tapos natuman ato ang ginsiling sa manugtunda. Bisan di ka magpati, sang ginahambal sa Diyos, ginatuman niya diapon sa Diyos ang iyang ginsiling. So si Zacarias, si Elizabeth nagpanganak. Tapos nga nanganak siya, di po ulo nila, anong ngalan kasi ni? So si Zacarias, kaya hindi kabalo, maghambal kay nag-apa, kabata na si Elizabeth, 4 o 5 kaadlaw, anong kaadlaw. Tugtog sa ulihin, sa time sa circumcision, butang ang ngalan. Yang ngalan, ni Zacarias Junior lang ni. Kay, wala naman sa maayo pangangalan, may na si Junior siya, ni Zacarias. Pang si Zacarias naglumo, kag nagsinyas-sinyas, kung ano ang sinyas, sa muli pagitagaan nila sa sululatan. Kag si Zacarias nagsulat, nga ngalan sini nga bata, ingalanan siya nga si Juan. Kay amo ina ang siling sang manugtunda. Pagsulat ni Zacarias sa ngalan nga Juan, then nakahambal siya tuman sang siling sang manugtunda nga mag-aapa siya tugtog nga matuman ang siling sang manugtunda. So his name at that time, wala pa siya matao si Juan, ginhambal na sa manugtunda. Parehas kay Ginoong Hesus,
wala pa matao si Ginoong Hesus, ginhambalan na si Maria sa pagkanto ni Elizabeth o ni Maria sa pagkanto ni Gabriel sa kay Maria. Kagatong gipasa naton kay ina si Jose, nagaduwa-duwa kag nagaplano na nga mag-divorce. Nga hindi na pagdayunon ang ilang pagkakasal ni Maria. Nagsiling ang manugtunda, Jose, dili ka maadlok magbatok sa kay Maria nga imo mangin asawa kay ang iya ginadala. Amo ina ang hatag sang manugtunda, hindi sa manugtunda kundi sang balaan nga espiritu. Kagini nga bata nga matawo, tingalanan siya nga si Jesus. Nga ang Jesus kay siya magaluwas sang iya katawhan sa ilang nga sala. Muna kinang aton nga ginpasa. So si Ginoong Hesus, ang iya nga ngalan was given before he was born. Sa wala kaya matao si Ginoong Hesus, ginapusong pa lang, ginapanampon pa lang, siling sa managtunda, tawag ng iyang ngalan nga Hesus. Nga Hesus, kay siya magaluwas sang iya nga katawan sa sala. So ang name nga Jesus, it means sa nga Savior. Si Ginoong Hesus na tao bilang manluluwas, magaluwas siya sang iya nga katawhan. Tapos it's interesting kay lain yang pagkatao ni Ginoong Hesus sa ordinaryo nga pagkatao. Ang ordinaryo nga tao, kung matao, napalibugan pa kung nanong nganan, si Ginoong Hesus siya, ginhambal na nga daan, ngamumin nga nganan. Why? Ay, kung mo, ito na ang kasulatan, He even existed before He was born. Wala pa siya matao, nag-existe na siya. Muna ginatawag nga, pre-existence of Jesus Christ. Sang wala pa siya matao, nagsuklob siya sang atong nga lawas, upod na siya sa Diyos nga Amay. Di na makita dira sa John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diyos siya. Then, sa versikulo 3, siya nagtuga sang tanan. Si Ginoong Hesus was the Creator. He created everything. Then sa versikulo 14, sa nga kapitulo, John chapter 1, nagkuha siya sang flesh, sang unod, nagsuklob siya sang unod, kag nagpuyo siya upod sa aton nga mga katawhan. Amo ina ang ginsugdan nga ginatawag nga incarnation. Pagsuklo sang Dios nga nagkuha sang human nature. Nangin tao siya nagabuhi upod sa aton diri. Amo ina ang siling sang kasulatan. So nakita natin dira nga si Ginoong Hesus is unique. Unique siya. Ay wala pa siya matao. Subong nga na. Subong iya birthday ang isang Christmas, wala pa na. Nag-existe na siya nga daan. Subong na Diyos.
upod siya sa Ginoo, ang ngalan niya, the Word of God. Kagamoy na ang misteryo kay Dios siya nga nagpakatao, nag-upod sa aton. He existed even before he was born. Unique ang ngalan nga Jesus. Sa bagay, nga ngalan nga Jesus, great ini and powerful in history. Kung history ang paghahambalan, ngalan ni Jesus or Jesus was great because he inalter niya ang kalendaryo. Sa wala pa si Ginoong Jesus, ang kalendar natin, ginatawag nga BC. No meaning sa BC? Before Christ. Pag-abot na ni Ginoong Jesus, grabe naman nagsugod ang AD. Anong meaning sa AD? In the year of the Lord. So, siya mo ang ginatawag nga ginbasihan sa kalendaryo kay before Christ, tawag nga BC, after sang alam na si Kristo in the year of the Lord. So Jesus, ang term nga Jesus was informed sa word nga Jehoshua. Sino si Joshua? Sa Bible. Si Joshua, amo ang conqueror. Conqueror siya nga nagbulo sa kay Moses. Si Moses nga komisyon sa Dios nga magdala sa katawhan dito sa land of Canaan, wala siya makasulod sa land of Canaan. Anong rason nga wala siya pasulod sa Dios? Si Moses, ang ginbulo si Joshua. Si Joshua, kaulugan, Jehovah is salvation. Siya amo ang nagbulos kay si Moses sa disiplina sa Dios. Iya naging disobey ang Dios. Atig siya sa dito sa dipidim ng mga tao nagpasaway. Wala patay nila kumod kag reklamo. Wala tubig. Sa uli pa na init na iritar si Moses. Ang tawag si Moses nga the meekest man of the Bible, pero na-iritar si Moses. Kaya nga ay perte nga reklamo sa mga katauhan sa Israel, more or less mga 3 million sila siguro reklamo na si Moses. Listen Diyos, kanto pa dito sa bato. Ay imo hambalan ang bato. Kung miriya instruct ito. Sa ikadua, balik sila sa Ripidim. Ling sa Ginoo, hambalan mo kay matubod ang tubig. Kaya ni Moses, wala patay reklamo. O sa kayan nga ginahimunaan sa Ginoo. Yan po mga batunggilan na klase sa tao. Dali. Natawag lang yun Imbis nga, hambalan niya makuha ang tubig. Yayan niyang pusa niya sa yang baston. Nakik ang Diyos sa iyan. Because he become impatient. Kasi hindi ka makasulod sa duta nga saad. Because you did not honor me before these people. So si Joshua ang ginpili na mag-succeed sa iya. Nagdala si Joshua sa katawhan dito sa land of Canaan. He is called the Conqueror. Joshua the Conqueror kay siya nag-conquer sang tanang nga kaaway dira sa Canaan kag ginhatagan niya sila sa mga
inheritance. Ang duta divide ni Joshua the Conqueror. Ini siya tipo o kung picture ni Ginoong Hesus. Si Joshua is the type of Jesus Christ. Kay si Joshua, ngalan ni Jesus, Joshua man. Ngalan niya inasa Hebrew, Jehoshua, Jehovah is salvation. So, si Joshua naghatag sang katawhan sang inheritance, si Ginoong Hesus amuman ang ginhimo niya. Kung si Joshua naging conqueror, ginpirdi tanan nga mga kaaway dito sa land of Canaan, si Ginoong Hesus naging conqueror. Sinong ginpirdi ni Ginoong Hesus? Sinong ginpirdi ni Ginoong Hesus? Sang siya nagpakig-away. Number 1, ang ginaway ni Ginoong Hesus, si Satanas. Number 1 na siya nga kaaway. Number 2, nga kaaway naton ang world, kalibutan. Number 3, ang flesh, ang aton nga unod nga nagadala sa aton sa kasalanan. Ano pa? Ang kaaway naton. Ang katapusan na kaaway naton sunod sa kasulatan, ano? Ang kamatayon. Death is the last enemy of man. Ini tanang ginpirdi ni Ginoong Hesus. So si Ginoong Hesus, he is also the conqueror sa mga katawhan sang Diyos. Naghatag siya inheritance. Nung ginhatag niya, inheritance sa aton, panublion. Ano pang ginhatag niya? Rest. Ginatawag nga kahilwayan ka, ginatawag nga rest, kapahuwayan. Si Joshua naghatag, sini? Ling sa kasulatan sa Hebrews chapter 1 verse 8, amo ina, si Josue naghatag sa ila sa inheritance, naghatag pa sa rest. Galing ina nga rest, pinapangita pagit sa tao nga hindi total na rest. Si Kristo lang ang makahatag sa kasiguruhan niya nga kapahuwayan. Ay siya kari ka mo nga ginabudlayan, ginabudatan, kay tagaan ko kamo sang kapahuwayan. So si Ginoong has given us the rest. Ini nga rest, nga kung imo maangkon, may kapahuwayan ka bisan sa sining kalibutan. Intawag siya the greatest conqueror. Kaya ginpirdi ang kaaway, gindalan niya kita, gintagaan sang inheritance, plus gintagaan sang kapahuwayan. Sobra pa sa kay Josue. Si Josue naghatag sang inheritance, tapos, wala na kaaway, meron silang ginatawag kapahuwayan, pero pangita pa sila gihapon. Sang matutuod nga kapahuwayan, nga kay wala nila maampon ang total nga rest. Kaya si Kristo lang ang makahatag sang total nga rest sa aton nga mga tumuloo. Mga basahon sa Hebrews chapter 4, ang total nga rest ginhatag ni Joshua. Ang Joshua derive 3 sa kay Ginoong Hesus. So very important na maintindihan natin ang ministry ni Ginoong Hesus sa sining kalibutan. Sa Bible, ang word nga Joshua hindi conqueror, pero ang word pa nga importante nga hatag man sa kay Josue, hindi yan nga conqueror lang, kundi siya high priest. Sa Zechariah chapter 3, may Joshua dira, hindi yan nga Joshua, hindi si Joshua the conqueror to sa book of Joshua. Si Josue or Joshua dira sa Zechariah chapter 3. Joshua man ang ngalan niya,
pero high priest na di siya. Sometime sang pagbalik sang mga Hudyo sa kabihagan. Sa sina, ang obra niya nag-intercede siya sa mga katawan. Jesus Christ is not only conqueror, He is at the same time high priest. Sa Hebrews chapter 5, ang high priest, ano yung ginaobra? Siya amo ang intercession. Tapos nga, na patawad na ang sala, na ka-offer na siya sang ginatawag nga para sa kasalanan sang katawan. Anong ginhimo? Ang high priest kungko ina siya kag bulig intercede. Naga-intercede siya sa iyang katawhan. Kita, kaya katawan ko ni ginbayaran na pagkapatay sa krus, ginbayaran ni. Si Satanas hindi magpasupil. San perdi na siya, gakanto na siya gihapon sa pag-akusar sa aton. Kung makasala kita, bisa na bayaran ni Kristo Jesus, si Satanas nagaungtat sa ginatawag nga, amo nang gitawag siya nga adversary kay panggamuto kag nag-akusar. Lantawa si Kuan, imo na nga anak. Pero si Ginoong Hesus nag-intercede. Parehas abogado, siya ang nag-dipinsa sa aton. Amo na nga kita sa gihapon magmadinalakon because Jesus wala nagaungtat sa pag-intercede kag siya nagabulig sa aton, naga-justify nga ini nabayaran na. So wala na siya sang salabton. Kaya ang tanan natong nga sala, tapos kita mag-confess kay Ginoong Hesus, ginpatawad. Pero sa tiyon nga makasala naman kita, si Satanas maakusar. Jesus' work is interceding for us. So, 1 John chapter 2, verse 2. He is the propitiation for our sins, not for ours only, but also for the sin of the world. Sino na? Ang ginagayi mo si Kristo nagapatunga kag naga-justify, nagasiling. Hindi ka na magpadayon kay nabayaran ko na. No more. Case is closed. So, ang naganayin mo ni Kristo Jesus, subong matapos kita na nabayaran sa Kalbaryo siya dito sa langit. Ano ng obra niya? Naga-intercede. Na naman ang aton nga kabulayan, si Jesus gabulig sa aton sa tanan naton nga kaluyahon. Si Jesus, ang ngalan ni Jesus is very powerful. Powerful in the sense na sa ngalan si Satuta, ngalan ni Jesus, ginagamit niya nga isa ka palaagyan nga makahatag sa bulig siya. Naramyan niyo sa Acts chapter 3, si Pedro, nagkanto sila sa templo, may araw-araw na bulan. Hapian, lupog halin sa pagkatao. Nagpas kilimos. Anong ginimo? Umiya. Lay ni Pedro, silver and gold have I none. Wala ko limos sa imo. But, in the name of Jesus, rise up and walk. Pwedeng lumpat sang among nalupog. Nag-ayo siya totally or completely pagsiling ni Pedro. In the name of Jesus, rise up and walk. Tindog siya. At tumbo-tumbo, sunod siya sa ilan ni Pedro dito sa sulod sang templo. Nano tong nag-ayo siya? Ang ngalan ni Ginoong Hesus, the authority of Jesus Christ, ang ngalan niya, name ni Jesus is very powerful. Naginhambal sa Acts 4:12. Naginhambal sa Acts 4:12. There is no
other name. Nga ginhatag sa Dios nga ang tao maluwas. Wala na sang iba nga ngalan, nangangalan, magluwas sa ngalan nga Jesus. Very powerful ang ngalan ni Ginoong Jesus. Makahatag siya sa tanan nga mga kinahanglanon naton. The name Jesus is glorious and honorable. Number 1, Jesus Christ meet our greatest need. Wala na sang maka-provide sa aton need nga pinaka-importante na. Importante ta nga need. Hindi ang kwarta, hindi ang ang kinanglanon natin. Nga pinaka-importante sa aton. Amo ang kaluwasan, kapatawaran sa aton nga sala. Ang aton nga kinahanglan, patawaron kita nga hindi na kita makadto sa impyerno. And Jesus Christ has provided that. Pagis ang pagpakatao niya. That was in the time of Christmas. Pagkapatay niya dito sa cross, pagis sa pagbayad sa imo pag-akong sala, hindi ito iya sala, agod nga kita makabaton sang kapatawaran. Kag it is true, himo ina ni Kristo nga mapatawad ang tanan naton nga sala. Ang kondisyon lang na magsalig ka kag magtuo sa iya, patawaron ka sa imo kasalanan. Nung nasiling sa kasulatan, ano man ang atong kasalanan, sa iyon nga aton acknowledge, naghinulso kita, nagsabi kay Ginoong Hesus, itagaan kita eternal life. So, Jesus paid the greatest debt. Utang. Kung utang ang paghahambalan, the wages of sin is death. Sinong nakautang? Kita. Dako ang utang ta sa Dios. At sokon kita, sang utang ta, pero kung nagsalig kay Kristo, ina nga utang nga imo na ingkod. Alin sang pagkatao mo, hasta napatay ka, tanan ina. Hugasan sang hamili nga dugo ni Ginoong Hesus. Amo ina ka epektibo sang kamatayon ni Ginoong Hesus. Amo ina nag-celebrate kita for Christmas. Kako nag-Bible study kami. Pamangkot ko ang nag-attend. Sino sa inyo nag-celebrate sa Christmas? Tanan mag-celebrate sa Christmas. Pero magkapag nga aga-celebrate ka sa Christmas. Sino mong pagpasalamat, pagpalingog, sino mong ginapalunggan? Nila mo ni. From syndrome, which is true. Celebration tan masami, nag-celebrate na, nagsadya, nagpasalamat. Pero anong ginapasalamatan ta? Kaya nahit ang pagkaon, may mga Christmas gift ka nga nabaton, ilinda si Kristo. Wala. Ang atong nga celebration, wala labot si Kristo. Ginabutangan na ang Christmas, Merry Christmas, pero wala sang labot si Kristo. Nga masadya ang Christmas, kahit damo litson. Sino ang kaon? Ikaw man yan ang kaon. Hindi mo si Kristo. Ang unang problema, when we celebrate, kag wala labot si Kristo, it should be na si Kristo ang padunggan, si Kristo ang tagaan. Kung kita nag-celebrate, amoy na, kaya kung nag-celebrate ka sa atong birthday, sinong ginapadunggan? Ikaw. Sinong nagabakon sa birthday gift? Ikaw. Si Kristo yan. Saan nag-birthday siya? Celebrate natin Christmas. Sinong nagbaton? Sinong nagbaton? Sino ga-enjoy? Bukod si Kristo na himaya, si Kristo na padunggan,
Kahit nag-celebrate kita Christmas, kung wala sila sa atong celebration, wala. We have to honor Jesus Christ. Supposed to be. Pasalamatan natin, pagpasalamat natin, it must be na may ara nga bugat kay matuod man ang ginhimo ni Kristo nga pagbulig sa aton. Amo ina, si Kristo ngalan ni Jesus Christ, di ba nagsunod-sunod man ano? Sa kasulatan may araman na nga mga tao kay powerful ang ngalan ni Kristo. Pag siling nga ni Pablo na si Kristo ang nag-aayo in the name of Jesus, nag-aayo. Sunod-sunod man sang iban. We have these 7 sons of Sceva. Kung si Pablo nagpanabog sa ngalan ni Kristo using sang ngalan ni Kristo, powerful ang mga demonyo nagaplalagyo. Sunod-sunod Manila. Sapwan nga ding sang demonyo. Oy, kilala ko yan ang Kristo nga ginasiling ni Pablo. Sino na yung Kristo nga ginasiling nyo? Anto kayo ni Kristo wala na yung power. Only the name of Jesus is powerful. So, lapa-lapa sila, karati sila sang demonyo kag nagkalaubahan sila. Sunod-sunod sila, pero wala power. Kaya ang power iyan ni Kristo ara sa nagatuo kag nagakilala may relasyon sa kay Kristo. Amoy na, power ni Kristo is very evident kay pagsiling niya sa bagyo. Pagsiling niya magbukas, maglinom immediately. Ka-obey. Pati mga disciple, perting tao mo. Sino man nga tao ini, nabisan pa ang bagyo, ang hangin, gasunod siya yan. That is the power of Jesus. So, bisan na patay, si Lazaro, ilang adlaw ko siya na nalubong na? 4 days nalubong. In fact, kapag banhaw siya, siling ni Marta, ako ni Maria, Marta. Ni Marta ay 4 na adlaw, baho na. Pero si Kristo, tawag niya si Lazaro. Lazaro, come forth. The power of Jesus, nagbangon si Lazaro at nabuhi. Amo na ang gahom sa ngalan ni Jesus. Inambal pa sa kasulatan, bagabot ang tiyo, nga ang tanan ng mga patay, mabanhaw, pagi sa pagtawag ni Jesus. Tawag ni Jesus, tanan mabuhi. Ang ara sa pata, ara sa lulungan, magabangon siya. Because He has the authority sa life and death. Pwede nga himuon ni Ginoo. That is using the name of Jesus. At ang ginatawag nga gahom ni Jesus, ang authority nga ginhatag sa iya. Di naman kita, all authority is given unto me. Go. Di naman kita, Great Commission. All authority, tanang authority ginhatag sa kay Jesus, kag sa sina, bisan ang patay, mabangon, bisan ang 5 katinapay, 2 ka isda, mapadamo niya nga mapakaon ang 5,000 na tao nga gasobra pa. Ilang sobra? 12 basket pa ang sobra. That is the power of Jesus. All power is given unto me. Kung namin siling ni Jesus, is matuman. Ang bulag, ginaayo, ang piang, ginaayo, tanan, ginaayo, because He has all the power. Power sa pag-himuno sa atong kinahanglanon, power sa pagsabat sa atong pangamuyo,
Hanggang pangabuyo ka muna, ginagamit ka in Jesus' name. Ngay, we are acknowledging may ni authority tanan ni Jesus. Kag ang Diyos nag-response because of the authority of Jesus. Nabat sa kasulatan, nga magabot ang tiyon ng tanan magaduko kag magagaog sa kay sino. In the name of Jesus, every knee should bow, every tongue should confess that Jesus is Lord. Siya ang makagagahong. Nagsunod sa kasulatan bagabot ang tiyon, nga si Ginoong Hesus magapanaog, kag sa iya pagpanaog, He will be the King of Kings and Lord of Lords. Kag siya pakig-away kag tanan nga mga kaaway. Ang demonyo, kag ang tanan, si Satanas, si Antikristo. All of this will be cast in the lake of fire. Ang tumulo lang amo ang magapuyo sa inarian sa Diyos. Sila itong nakalaluwas. Example, we have the thief in the cross. Nanon itong nabalaan niya? Nakita siya ngalan niya si Ginoong Hesus, hari sa mga Hudiyo. Ang iyang pagtuo was encouraged. Kasi niya, Lord, Jesus, remember me when thou comest into thy kingdom. Dumdumanan ako kung magsulod ka na sa ginharian. He believed that. That is his faith. Nanunod ako, sunod sa kasulatan ng sabat ni Kristo, today thou shalt be with me in paradise. That is how powerful Jesus with his authority. Nanuman ang pangayo mo, inasabat ka using your faith in Jesus Christ. Rason, kung ikaw wala pa maluwas, ikaw wala kasiguruhan hanggat ni Ginoong Hesus. Sa tagsa-tagsa nga wala pa nakakilala sa iya. Kung kilala mo naman pero wala ka relasyon, wala ka sang ginatawag paglaom, pero pwede ka nga makaangkon, kaluwasan. Pagi sa tawag sa ngalan ni Ginoong Hesus, whosoever shall call upon His name, that is the name of Jesus, will be saved. Amo na ka powerful sa ngalan ni Jesus, ni Ginoong Hesus. Bisan sino nga magpanawag, hindi niya pag-isikway. Kay siya willing nga magbulig kag maghatag sa imo sa imo inalan. It has been approved kag iyan na pamatudan while we were yet sinners, hinihikuman niya. Munang rason, nga sa diin, wali kita kag naka-encourage sa imo sa tanan na magsalig kay Ginoong Hesus. Kay kung magsalig ka, wala isang kapirdihan. Kadadagan ang iya kadadagan mangin sa imo. Ang kadadagan niya mangin sa tagsa-tagsa nga nakasabi. Salamat Ginoo sa imo pulong. Salamat nga imo ini pinapahangop sa amon. Nga sa sining Christmas nagkarika para nga kami nga wala sa paglaom, makaangkon sa paglaom, kami nga mga makasasala, makaangkon sa kapatawaran. Salamat sining gift nga ginhatag nimo, gift nga kabuhi nga walay katapusan nga kay Kristo Jesus. Kag karon amon pasalamatan kag ginabaton nga amon tungod kay ikaw nag-offer sini sa amin. Gaya kami isang tagipusoon nga magmakasinalamaton, matinuuhon. Kahit kung nagatuo kami, dira ang among kadalagan. Hindi kami tapos, pero salamat nga ikaw nagapasiguro sa amon sang kadalagan. Ngayon, ang ni Ginoong Hesus,
nga mangin amon sa tinion nga amon siya ginsaligan. Kaya mo na yung promisa nga sa kapid-an nga nagbatong sa kay Ginoong Hesus nagsabi nga iya personal nga manluluwas inhatagan siya gahom nga nangin anak kag manunubli sang Dios. I-bless ang tagsa sa amon kaya kami sa kalipay nga sa sininga Christmas may kasiguruhan kami kadlagan because Jesus has come to offer us and to give us eternal life and forgiveness of our sin. May kabalo kami Ginoo, may ban pa sa amon sa siniayhan nga aga nga wala sini makaangok kag wala sila makaintindi sang kahulugan sang Christmas nga may gina-offer ka, may ginahatag ikaw. Kagi na, amo ang eternal life. Amo ginaagda, ang bisan sino, wala ta kasiguro nga gusto sila mag-angkon sining kasiguruhan na ginahatag ni pagkadalagan tungod sa kay Ginoong Hesus. Ginapangamuyoan namon sila nga ikaw ginumagpanghiko nga ila ini mapatong. Samtang nagaluko kamo pag nagapamalandong, sino karon magasiling nga akong matuod, wala pa na ka siguro sa akong nga kaluwasan. Kaya kung mag-abot ang kamatayan, wala ko kasiguro. Pero salamat na si Ginoong Hesus, naghatag sila nga kasiguruhan. Ano man ang matabo, patay ako, kaya pala ko. Yung may katuan ako, kag dito sa langit. Kaya ginasiling niya, nga kung ako magbaton, siya among dalan paadto sa langit, kag siya amo ang nagahatag sini nga kasiguruhan. Ngayon, pangamangkot ako kung sa imo, abiyan kung ikaw wala ka makabaton, gusto ka maginulson sa imong sala, mag-acknowledge nga si Ginoong Hesus amo ang imo nga dalangpan, imo nga manluluwas sa ligan di mo siya. Buot akong mag-agda sa imo. Kung imo na desisyon nga ginahimo karon, imo nga batunon si Ginoong Hesus, magakalipay kami sa pangamuyo sa iyo na ikaw makaangkon sa kalinungan nga kay Kristo pinahatag mo. Sino karon makasiling nga kung nagkatapang kay Ginoong Hesus nga akong manluluwas? Will you raise your hands kung ikaw ang kilala nga ikaw kinahanglan mo si Ginoong Hesus? May imong Diyos ka man sa mayara? May ara nga nagahimo sang desisyon. Ginoo mo, salamat sa imo nga pagpakilala sa amo. Kaya mo pangamuyo kung imo ini nga himuon nga mangin palaagyan nga mangin kasiguruhan sa amo ini nga mensahe. Pinapasalamatan naman ang kaginapangamuyo ang singalan ni Lord Jesus. Amen. Hindi magkatindog kita. Jesus, the sweetest name I know, ang kaunato ni nga mahanon, he keeps me singing as we contemplate sa mensahe ng atong batian sining aga. We sing the first and the second stanza of this hymn. Everybody. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee, peace be still, in all of his heaven flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, this singing as
Nagpasalamat kami sa imo sa sining pag-upod nimo sa amon. Salamat nga imo ginatagan kami opportunity na mausisa ang among mga kaugalingon sa among relasyon sa imo. Kaya masami nga gina-assume kag amon lang nga una-una kag ginabana-bana nga wala sang kasiguruhan. Tunod wala kami nakahimo sang desisyon sa pagbatong sa imo nga among personal nga manunulas. Ani, among pangamuyo sa iban nga wala pa sa kasiguruhan nga ikaw magpangikot sila. O di kami, kagtagaya kami sa opportunity kay ang kamatayon nag-abot, nga hindi na mo nahibaluan, kag pwede nga kung kami mapatay wala na sang tsansa. Ani subo nga pangayo kami sa imo pagbulig sa amon sa nagahata ka opportunity na makahimo kami desisyon. Ligay kang sa tagsa sa amon, hindi kami ma-deceive thinking nga kami nagasimba nga siguro na kami nga kami mga anak nimo, hindi amo inang kaluwasan. Ang kaluwasan nagasugod sa amon nga relasyon sa imo, pag-acknowledge nga kami makasasama kag ikaw amon manluluwas. Di kami sa amon pagpauli tagay kami kalinom kag Dios noon nga panagpagpakamayo dugang. Sa karon ang buhay ni Kristo Jesus, ang gugmas ang Dios sa mahing langit noon, pagpakigiyambit niya sang balaan nga Espiritu, mangin sa inyo, sa atong nga tanan, karon ag sa gihapon. Kapay.